Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, ngayon, currently as of recording, umuulan ngayon at stay safe, no? Sa mga nangyayari dyan sa lupalop ng Pilipinas, sana maging ligtas kayo at alam ko minsan na nasa evacuation center. Alam ko may hirap pero sana kayanin nyo. At saka ito'y parang itong pagsubok lang to. Okay? At saka alam ko ginagawa ang paraan ng mga gobyerno natin. Pero may mga talaga na mabagal. Ayoko kasi pag-usapan tungkol sa mga government thing para dyan kasi alam na ayoko ayoko kasi makisaw-saw. Anyway, sige, and pag-usapan natin dahil sa hindi naman sa pagiging sawero ako, pero kailangan natin harapin to at kailangan natin pag-usapan to. Katulad nito, itong na talagang binabash siya ng bonggang-bongga. Ito si Pukarat. Sabi niya dito, si Pukarat binabash dahil sa paggamit ng passport for domestic flights. Bakit naman hindi? Diba? Sabi niya ito, nakakatawa at nakakalungkot na sobrang daming tao ignorante at may mabash. Ang passport ay primary valid government ID. So anong problema kung gagamitin siya kahit domestic flights lang? Ito ako nga ginagamit kahit sa remittance or bangko lang. Yung mga nagko-comment ng ginagawang insult ng pagiging Bisaya dyan, mas mabuting na maging Bisaya na may passport kaysa maging judgmental at pakilamero sa buhay ng iba. Pag-inggit, pikit. So, tiningnan ko yung mga dito. Tiningnan ko yung mga some of the yung kinokomentan dito at hinaharangan ko na to. Hinarangan ko, i-censor ko ya po, ano lang naman to. Kasi yung iba hindi ginagamit, hindi censor kasi labag to sa data privacy. Okay, sabi nga lang dito is yung bago ka lang nakahawak ng passport. Ito naman isa, international yarn. Okay. Tapos iba naman nasa Pinas pero passport pa rin ginagamit. Wala ba yung barangay ID? Okay. Ito sabi niya, nakakatawa, passport gamit sa local flight. Halatang Bisaya. Oh my gosh. Ay, Tagalog ako. Doesn't mean na sumasabay ako sa hatred ng mga Bisaya. I'm pro-Bisaya. Okay? Kasi, baka tanungin ka, bakit? Bisaya ka ba? Bakit? Nanay mo ba Bisaya? O tatay mo Bisaya? Diba? Hindi naman ang point ko dito eh. Ang point ko dito is magiging pro ako sa mga tao. Pro people. Okay? Ang point ko lang dito is pare-pares tayo, Pilipino. Hindi ko magets kung bakit kayo naglalaban sa mga yung bawat Pilipino. Yan ang yan ang toxic sa lahat eh. 'Di ba? Yan ang toxic. Yung mga toxic na people na gusto kong talagang iwasan. O gusto ko talagang na tanggalin eh. Want to do. Kaya kaya minsan talaga ginagawang ad hominem ang mga Bisaya, di ba? Yan yung hindi ko malunok yung iba dito. Kaya yun. Ito sabi niya, passport na pala sa Bora. At naman iba dito naka-passport pa. Ito naman, nasa Pinas pero passport pa rin.
Ginagamit, wala ba diyang barangay ate? Okay na, sabi ko na pala ito. Bakit naka-passport? Boracay lang pala. Hindi naman kami pa nag-passport nung pumunta sa Boracay. At isa naman, naka-passport pa, pwede naman ID lang. Oo, valid yan. But passport pa. Okay. Okay, so very of the doubt, sinerch ko yung sa Google. Huwag mo akong tarantaduhin dito ito sabi yun sa Google dito Sinerch ko ng primary ID in the Philippines. Ito sabi dito sa sa primary ID in the Philippines. In the Philippines, primary IDs are government issued documents that serve as reliable proof of identity and are widely accepted for various transactions. Key examples in the cloud include the Philippine Identification Card, which is PhilID, also known as National ID, passports, driver licenses, and UMID cards. Ayan passports. Huwag mo akong gawing tanga yung mga pinagsasabi nyo. Okay? At hindi ako na purkit na Tagalog, dapat ba magalit ba ako sa Bisaya? I don't think so. Yan tayo Ayan here's more detailed look at some common primary IDs. Philippine Identification Cards, yung PhilID, di ba? Yung PhilID. This is official national ID of Filipino citizens and resident aliens issued by the Philippine Statistics Authority. It is designed for all public and private transactions. Diba? Yan yung PhilID. Yun yung ini-issue dyan sa PSA, Philippine Statistics Authority. Next naman sa passport, ini-issue ng Department of Foreign Affairs. Government to, Association of International Travel, and also accepted for various domestic transactions. Diba? Ina-accept yan. Kasi pag pag hindi tinanggap yan, some of the reasons, yung mga sino bang any establishment, may labag sa batas yan. Okay? Ito, papakita ko sa inyo, ito galing to sa governmentph.com. Ito na, list of valid IDs sa Philippines, primary and secondary. Ito yung mga lalagay ko lang dito, babasahin nyo lang. Dami yan. At ilalagay ko yung sources sa description. Yung andito na siya yung yung Philippine passport. Philippine passport from Department of Foreign Affairs. Consider sa yan na primary ID siya. Okay. Ang dami yan NBI. Kahit nga yung NBI, consider as primary ID na rin yun. Diba? Pero depende ito sa depende sa pinag-a-applyan mo or depende sa hinihingan. Hinihingan ng mga iba, Yun. At yan. Person PWD. Tapos ito naman yung secondary. So mas marami yung primary kasi sa kasi ito yung secondary naman is merong birth certification, postal ID, 215 onwards, barangay clearance, police clearance, regular, yan, yung mga PSA, birth certificate, yan. So, yan yung mga yan yung mga list ng mga primary IDs. So mostly ang ina-accept talaga is yung ito ina-accept talaga is yung mostly is yung minsan UMID o talagang password talaga as a pinaka-primary sa lahat. National ID yon o pangalawa na. Yun yung lalagay ko lang dito sa description. At yun. Ngayon balik tayo sa
Oh my God. Ito pala. Kaya, ayun, ang daming, ang daming hatred na, nagiging lumalaganap na, alam mo yun, parang, kung tutuusin, parang hindi sila mature din sa ginagagawa nila eh. Oh my gosh. Ah, so, ito, babasahin ko yung mga comment sections dito. Sabi niya, ito for sure yung mga basyo na yan, na walang passport at hindi alam na kasama sa primary ID yung passport. Mga ob-ob naman yan. Okay? Sabi nga, true, lagi ko gamit din ang passport ko for local flights. Marami din ako kilala na rich peeps na ganon din. Mga ignorante. Kaya nga valid ID eh. Siguro yung mga hater na walang passport yan at saka may masabi lang at sumasakay sa hatred ng iba. Which is, hindi sila nag-iisip. Okay? At walang utak. Alam mo yun, yung utak yan nila nasa puwet eh. Ito, to be honest, bilang taong walang driver's license at tanging secondary IDs lang meron maliban sa passport. Bakit hindi? Ang hirap kumuha ng ID pag may trabaho ka. Tapos yung ibang ID na meron ka dahil sa work mo like PhilHealth and TIN, di rin naman tinatanggap. Tapos yung voters ID naman hindi nagre-release ng bago. Certificate lang na lang. So, what option do we have? So, reply niya dito, actually may charge pa nga sa national ID, especially yung digital version ng e-Gov na app. Napakabilis niyan. Basta nakapagpa-register ka sa PhilSys. Now, kung pa rin registered sa PhilSys, kasalanan na yan ng person. Tagal na nag-roll out ng PhilSys eh. Since ano pa yan? Since 2019 ata siguro yung Tagal ng card, 3 years na ata wala sa akin. Hindi, iba na yun. So, sabi niya dito, ako nga, ako nga kahit sa establishment, for a long time, passport lang yung valid ID ko kasi nanakaw yung wallet ko. Okay. Yun nga yung problema dyan pag nanakaw eh, no? Kaya nga pag sabi nga dito, kaya nga pag nagpa-drug ako sa annual PE namin, prefer nila kaysa sa PRC ko. Kasi walang date of birth yung PRC. Shoot, passport lang talaga valid ko, OMG. Kasi merong birthday, meron kasing birth date. Kaya mas convenient kasi sabi niya sabi niya isang comment dito, mas convenient kasi mas mahirap mawala passport kasi napakakapal. Tanga ka na lang pag nawala mo pa yon. At saka sobrang secure kasi yung passport. Exactly why it's better. Kaya minsan talaga nakakalungkot sa mga nakakalungkot sa mga part na yan, no? Kung halimbawa binabash ka tapos kung ano yung nakita nila na pagtatawanan ka, nakakalungkot, no? At nakakainis pa rin. Ginagamit nila lang yung ad hominem bilang ginagamit yung mga word na Bisaya bilang ad hominem. Nakakalungkot din, di ba? Porkit na Tagalog ka or sino man na dapat ba ako magalit sa mga Bisaya? Alam ko may mga kaibigan kasi akong mga Bisaya. Mayroon ako kilala na Bisaya na may kaibigan ko rin, medyo katropa ko rin dati, 'di ba? Na nakakaibigan ko, naging kaibigan ko 'yan hanggang ngayon. At saka kasi siya yung iba kasi masyadong private, hindi ko pwedeng yan. Kasi baka sabihin mo, may masabi ka lang kaya purkit na sabi nga kasi hindi ka parang di ba? Bisaya ka ba? Dapat magalit ka sa Bisaya. Hindi naman yung point ko dito eh.
ang point ko lang dito kasi, di ba? Ang point ko lang dito, magiging ano ka rin, parang ayoko kasi ng away. Gusto ko kasi talagang kaibigan lahat, di ba? Yun naman sa amin. Ang masasabi ko lang dyan maging tayo, maging kaibigan tayo. Alam ko may mga na minsan talaga alam ko may mga minsan na talagang struggle sila pagdating sila dito. Okay? At saka alam ko 'yun. Alam ko na iba ang kultura dito sa Maynila sa probinsya. Mostly sa South. Kaya kaya iba talaga sila. Kaya minsan yung napapansin mo yung kung napapanood ko yung mga iba yung nagta-travel sila na ibang-iba siya. O ba? Iba-ibang kultura. Yung iba ayaw nila ng maingay, yung iba naman ayaw nila ng gulo. Basta sila parang silent treatment. Kaya ibang-iba talaga yung lugar nila kaysa dito Kaya sa lugar nila, mostly sa Iloilo. Nakita ko yung video ni yung vlog ni Jessica D. Tinignan ko, wow, walang poste. Grabe, diba? Kaya minsan napapabilit din ako At saka napaka-friendly talaga mo sa. Yun kung tutuusin kaya talagang ako talaga naman mga talaga ako sa Mabisaya. Kaya Mabisaya, mabuhay kayo. Yun ang masasabi ko. And yun lang mga stories. Thank you. Thank you sa lahat. At have a great never ending. Hanggang ngayon, pa rin ako. Sorry. Take 2. Have a great never ending stories sa lahat. Thank you and see you. Bye.